Ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa Born to Shine. Sa mga gustong manood ng aming paliwanag tungkol sa dramang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Ang kwento ngayong araw ay tila isang pangarap na payak sa simula, ngunit sa loob nito ay nakatago ang pagtataksil, mga lihim, at laro ng kapangyarihan. Si Jenny ay naghahanap ng kanyang liwanag, ngunit ang tanong, ang mga pinakamalapit ba sa kanya ang siyang humihila palayo rito? Ang bawat pagtanggi ay hindi kawalan ng pagnanais, kundi takot na ang pagtanggap ay magdadala ng mas matinding sakit. Si Perry ay nakatayo bilang mahalagang karakter, laging masigla, laging abala sa mga plano, laging nagsasabing makakahanap ako ng paraan. Ngunit ligtas ba ang sobrang dami ng pangako? Madalas, ang mga pinakamaraming nangangako ay siyang pinakakaunti ang kayang tuparin. Bawat salitang kanyang binibitawan ay tila patunay na kaya niyang ibigay ang mundong hindi naman talaga hawak ng kanyang mga kamay. Samantala, si May, madalas tingnan bilang negatibo. Ngunit ang kanyang pagdududa ay tinig ng realidad. Siya ang nakakakita ng panganib na nakatago sa likod ng ilusyon at huwad na pag-asa. Ang kanyang tahimik na babala, marahil ang pinakamalaking proteksyon ni Jenny. At si Nate, ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya niyang magbukas ng mga pintuan, kaya niyang magbigay ng oportunidad. Ngunit para ba ito sa talento o para sa impluensya at pansariling interes? Kung ito'y huli, hindi ito dalisay na pagkakataon, kundi isa pang galaw sa laro ng kapangyarihan. Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa pangarap, kundi sa mga lihim na nakatago sa likod ng bawat ngiti at pangako. Sa huli, nananatiling tanong, kaninong mga kamay tunay na nakasalalay ang kapalaran ni Jenny at aling katotohanan ang handang lamunin ang kanyang liwanag? Nagiging malinaw na sa likod ng bawat pangarap ay may kondisyon, may kapalit, may palitan. Dito, ang pangarap ay hindi na basta pangarap. Ito'y laro ng pera, imahe, at kontrol. Pansinin kung paanong lalong bumibigat ang katahimikan ni Jenny tuwing napag-uusapan ng auditions. Hindi siya palaaway, hindi siya nagmamadaling sumagot. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito'y parang kandadong matagal nang nakasara. Bawat ayaw ko ay nagtatago ng ngunit gusto ko. Bawat pag-iwas ay may dalang sakit, bawat pagpigil ay may nakatagong sigaw. Kaya't lumilitaw ang tanong, sino si Jenny kapag walang nakatingin? Siya ba'y dutiful daughter lamang, kaibigang handang magsakripisyo ng lahat, o tinig na matagal nang nananabik sa kalayaan, ngunit sinanay na manahimik? Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng kawalan ng pangarap, kundi ng paningin ng isang taong kumbinsidong mapanganib ang mangarap. At ang pinakamasakit, ang sariling ina niyang si Minchi, ang tila bantay ng kulungang yon. Si Minchi ay mahigpit, laban sa auditions, isang inang ayaw hayaang lumampas sa kanyang kontrol ang anak. Ngunit sa ilalim nito ay may mas madilim na dahilan. Tuwing nababanggit ang pangalan ni Dara, ang kanyang reaksyon ay hindi lamang selos, kundi lumang sugat na hindi kailanman naghilom. Dinudurog niya ang bawat pangarap, hindi lamang dahil sa takot sa kaligtasan ni Jenny, kundi dahil sa takot na kapag naging tanyag si Jenny, may matatagong katotohanan na mabubunyag. Ang kanyang pagtutol ay hindi lamang ayaw kong mapahamak ka, kundi ayaw kong malaman mo ang isang bagay. Samantala, sa mundo ng liwanag at karangyaan ay nakatayo si Megan Hallery. Sa unang tingin siya'y arugante, matalim, mapanghamak sa karaniwang tao. Kinukutya ang pananamit, amoy, anyo, antas sa lipunan. Ngunit may ipinanganak bang ganoon kabagsik? Bawat depensa niya ay insulto, bawat atake ay panangga. Ganito kumilos ang isang taong takot, mawalan ng kontrol, takot mapahiya, takot mapatunayang hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. Sa mata ng marami, si Megan ay bratty nepo baby, ang problemadong idolo. Ngunit marahil ang katotohanan
ay isa rin siyang batang pinilit pasanin ang pangalan ng pamilya na hindi niya kailanman lubos na matutungbasan. Paulit-ulit siyang pinaaalalahanan ni na Ivy, Amelia at Dara. Hindi siya maaring magkamali sapagkat dala niya ang reputasyon ng pamilya. At ano ang depensa ng ganitong bata? Arogansya, kabastusan, pagtapak sa iba. Sapagkat mas madaling kapuotan kaysa matakot, narito ang unang malaking pagliko ng kwento. Sa panlabas, si Megan ay madaling makita bilang kontrabida, arogante, matalim, mapanghamak. Samantalang si Jenny ay mabait, mahinahon, at tapat. Ngunit ang tunay na tanong, kaninong laban ang mas nakatago? Ang kapangitan ni Megan ay lantad, ngunit ang katahimikan ni Jenny ay nagkukubli ng mas malalim na hiwaga. Ang katahimikan ni Jenny ang tunay na pagsabog. Nang ipinaglaban niya sina Yuna at Nancy, lumitaw ang kanyang lakas, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Ngunit iyon ang pinakamasakit na katotohanan, sapagkat kapag ang sariling pangarap ang nakataya, siya'y umatras. Bakit? Marahil nasanay na siyang isantabi ang sariling kagustuhan. Marahil naniniwala siyang ang papel niya ay maging tulay para sa iba. O marahil may tinig sa loob na paulit-ulit na bumubulong. Hindi siya karapat-dapat sa liwanag. Makapangyarihan ang eksenang iyon nang handa siyang isuko ang pagkakataon para sa kanyang mga kaibigan. Sa mata ng marami, iyon ay kabutihan. Ngunit sa ilalim, iyon ay self-erasure, isang ugali na unti-unting binubura ang sariling halaga kapalit ng katahimikan. Madalas, ang ganitong ugali ay sa mga taong lumaki sa conditional love. Pinupuri lamang kapag masunurin, tinuturuan palaging ilagay sa huli ang sariling nais. Kaya't nang siya'y maisama sa shortlist, ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng tuwa, kundi ng pagkagulat at takot. Para bang nakagawa siya ng kasalanan sapagkat nakita ng iba ang kanyang talento. Dito naging malinaw, ang tunay na kulungan ni Jenny ay hindi lamang si Minchie, kundi ang takot na malalim na itinanim sa kanyang puso. Samantala, habang binubura ni Jenny ang sarili, unti-unting lumilitaw ang mas madilim na dahilan ni Minchie. Ang pagbanggit sa pangalan ni Dara at Megan ay hindi lamang paghahambing, dala nito ang pait, sugat at personal na sakit. Ang linyang sinira mo ang buhay ko ay mabigat. Kanino niya ito sinasabi? Kay Dara, sa kanyang nakaraan, o sa sarili niyang hindi kailanman nakatagpo ng kalayaan. Lumalaki ang hinala. Paano kung ang matinding pagtutol ni Minchie sa pagkanta ni Jenny ay hindi tungkol sa edukasyon? Paano kung ang kanyang nakaraan ay nakatali kina Dara at sa pamilya Hallery? Kung ganoon, ang bawat pagbabawal ay hindi proteksyon, kundi pagtatakip. Para bang ang pag-akyat ni Jenny sa entablado ay maglalantad ng katotohanang mag-uugnay sa kanilang pamilya kay Dara. Kaya't ang galit ni Minchie ay napaka-personal, napakalalim. Hindi lamang niya nais ipagpaliban ang pangarap ni Jenny. Nais niya itong patayin. Narito ang ikalawang pagliko. Habang si Megan, anak ni Dara, ay unti-unting nagbabago sa pamamagitan ng mga aral ng moralidad, si Jenny ay nananatiling nakagapos sa katahimikan at takot. Si Jenny, isang ordinaryong dalaga na walang pangalan sa mundo ng sining, ngunit sa loob niya ay likas na biyaya at tapat na lakas. Tila sinasabi ng kwento na ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa malalaking apelyido, kundi sa pusong nagliliwanag ng kabutihan. Ngunit ang mapait na katotohanan, sa mundong ito, hindi sapat ang pagiging mabuti. Kailangan ding maging matapang upang sirain ang mga patakaran. At iyon ang kulang pa kay Jenny. Kaya't nang makita ni Nate si Jenny na handang isuko ang pagkakataon para sa kanyang mga kaibigan, napagtanto niyang hindi lamang ito tinig. Ito'y kwento, lalim at karakter. Sa mundo ng sining, ang mga tinig na may tunay na sugat ang nagiging pinakamalakas. Ngunit narito ang pinakamapanganib na tanong. Handa ba si Jenny na marinig ang sariling tinig o mananatili siyang anino ng pangarap ng iba?
Ang eksena kung saan tinulungan niya ang matandang lalaki ay tila magaan sa simula, ngunit sa katotohanan ay napakalalim. Sapagkat ang matandang iyon ay konektado sa mundo ni Megan. Isang regalo ang ibinigay kay Jenny, isang halos nakaligtaang pagkakataon. At ang apo ng matandang iyon ay si Megan. Malinaw ang ironiya. Dalawang babaeng nakatakdang magbanggaan ay halos pinagtagpo ng mapayapa. Para bang sinasabi ng tadhana na ang kanilang laban ay hindi pa nagsisimula sa tamang dahilan. Marahil si Megan ay hindi tunay na kaaway ni Jenny. Marahil hindi rin si Dara. Ang tunay na kalaban ay ang mga matatanda ng nakaraan at ang dalawang kabataang ito ay mga piyesa lamang sa digmaang hindi pa natatapos. Ngayon lumilitaw ang pinakamapanganib na tanong. Bakit lahat ng nasa paligid ni Jenny ay pilit na binibigyang kahulugan ang kanyang pagkatao? Si Minchie ay nais siyang mag-focus sa pag-aaral. Si Nate ay nais siyang samantalahin ang mga oportunidad. Ang kanyang mga kaibigan ay nais siyang lumaban para sa sarili. Ang mundo ay nais marinig ang kanyang tinig. Ngunit ano ba talaga ang nais ni Jenny? Kapag ang isang tao ay nasanay ng palaging sumunod sa direksyon ng iba, darating ang araw na hindi na niya makikilala ang sariling tinig. At iyon ang pinakanakakatakot. Hindi ang pagtanggi, hindi ang kahirapan, kundi ang posibilidad na sa pinakamahalagang sandali, hindi niya alam kung sino siya. At narito ang dakilang pagliko. Paano kung ang paulit-ulit na pagtanggi ni Jenny ay hindi lamang tungkol sa utang ng pamilya, sa takot ni Minchie, o sa sakripisyo para sa mga kaibigan, kundi dahil sa malalim na pakiramdam na may katotohanan tungkol sa kanyang kapanganakan na kapag nabunyag ay yayanig sa lahat. Paano kung ang kanyang paghila sa entablado ay hindi basta aksidente? Paano kung ang galit ni Minchie kay Dara ay hindi lamang selos, kundi mas personal pa? At paano kung ang kasikatan ni Jenny ay hindi simula ng pangarap, kundi pagbubunyag ng isang lihim na matagal nang itinago ng makapangyarihang pamilya na takot mawalan ng mukha? Narito ang tunay na pagliko ng kwento. Habang si Megan ay tinuturuan kung paano maging mas mabuting tao, si Jenny ay nakatayo sa isang sangandaan ng kapalaran. Mananatili ba siyang tahimik, masunurin, mabait na bata, o magiging totoo at mapanganib? At alam natin, kapag ang isang tahimik na tao ay nagsalita na, doon nagsisimula ang tunay na lindol. Hindi pa ito kwento ng tagumpay, hindi pa ito kwento ng pag-ibig, at hindi rin basta audition. Ito'y kwento ng dalawang kabataang babae. Parehong pasa ng bigat ng pangalan, parehong naghahanap ng lugar sa liwanag. Ngunit isa ang natutong itago ang sugat sa likod ng arogansya, habang ang isa ay natutong ilubog ang pangarap sa likod ng kabaitan. At kapag nagbanggaan ang dalawang uri ng sugat, sino ang unang mababasag? Si Megan, na nagtatago sa taas ng kanyang pangalan, o si Jenny, na nagtatago sa katahimikan ng sarili? Kung ang tunay na lihim ay hindi nakatago sa audition, hindi sa music video launch, at hindi sa mga insultong ibinabato sa pasilyo, kundi sa nakaraan mismo, nananatiling tanong. Handa ba tayong malaman kung sino ang unang nagsinungaling? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.